I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. But anyway, mayroon tayong upload videos, updates tungkol dito kay Kiko Barsaga. Umaandar na naman yung pagkakatok niya, no? Hindi mo mawari kung ito ay katok o sadyang sayad, di ba? Hindi mo mawari kung totoo ba ito ay nagkatok-katukan, no? Alam niyo, yung panawagan ko kay Congressman Kiko Barsaga, ewan ko ba kung bakit binuto ito ng taga Dasma, na kung alam nyo na may katok, hindi nyo na dapat. Binuto ito kasi nakakahiya sa Dasmariñas, Cavite. Gusto nyo ba sabihin sa inyo yung congressman ng Dasma baliw? Wag ganun, dapat hindi yun na binuto. Aman ko lang kay Kiko Barsaga, mga kababayan, dapat i-expose niya rin yung mga side ng Duterte, ni Sara Duterte, yung pagta-travel niya, 'di ba? Yung kung saan napunta yung confidential fund, dapat ganun. Para fair, 'di ba? Kung talagang ikaw ay makabansa, suportahan mo madlang ang mamayang Pilipino, dapat ini-expose mo rin yung 51 billion. Lahat sa Duterte, hindi lang po sa pamahalaan, dapat in-expose mo din yun, Kiko Barsaga, kung talagang maka-Pilipino ka. Yun ang hamon namin sa'yo. Kasi ganito yun ika-clarify natin, nagpapakalat siya ng fake news. So, I think, itong taong ito, huwag mong sabihin na bata, matanda na ito. Diba? I think, pakawala ito, no, ng mafia, siguro dito sa bansa na ito, para maghasik ng lagim. Tandaan natin, mga kababayan. Isa na ito si Barsaga na sumisira sa imahe ng Pilipinas. Once na siniraan mo ang Pangulo ng Pilipinas, automatic sinisiraan mo ang imahe ng bansang Pilipinas, especially ang flag. Ang sabi dito, sabi ng balita, sabi niya, kini-question ng EFP ang Facebook post ni Kiko Barsaga, katok, at tinawag itong malisyoso at walang katotohanan. Yan Ito, mga kababayan, magising po kayo huwag magiging mapanuri kayo sa social media. Pag once na mga side ni Duterte ang nagpo-post, automatically 100% yan po ay kasinungalingan at fake. Di ba? Ayan malicious and intent to mislead. EFP binuljak ng FB post ni Representative Kiko Barsaga, katok. Basa natin para kumpleto detalyado. Today is October 19, 2025. Malicious and intent to mislead. AFP binuljak FB repost ni Kiko Barsaga, katok. Kahapon ito, mga kababayan, October 18 pinost. So nakita ko lang ngayon, pero kailangan natin magsasalita. Hindi pwede yung tahimik-tahimik na lang tayo dito sa social media. Kailangan natin protektahan ang Pilipinas. At ang of course, ang Pangulo ng Pilipinas. At siyempre ang ating sandatahang lakas. Kini-question ng Armed Forces of the Philippines, AFP, ang Facebook post ni Cavite, Kiko Barsaga, at tinawag itong malisyoso at walang katotohanan. Ganun talaga. Pagkatok. Nasungal-ngalan ng milyong pera siguro. Di ba? Ayon sa naturang post, nagbanta umano si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na tatanggalin ang pensyon ng mga sundalo dahil sa umano'y banta ng sedisyon o planong pag-aaklas, bagay na pinabulaanan ng EFP. Ito. Anong sinabi? Nagbanta daw si Pangulong Marcos Jr. tatanggalin ang mga pensyon. Sinabi ba ng Pangulo lahat ng mga retirado? Sinabi niya ba? Ang tanong, mayroong bang sinabi ang Pangulo? Galing ba sa kanya yan? Yung words na yan? Gunggong, katok ka talaga. Matuluyan ka sana sa pagkakatukan mo, kabaliwan mo.
Ito parang ang tingin ko dito in my own thinking lamang. Parang ito ay nakasinghot. Bangag na bangag. Bumabatak yata ito eh. Oh, 'di ba? Walang sinasabi ang pangulo. Oh, walang sinasabi na ganun. Sinungaling. Kung mayroon man na nagpahayag na tanggalin ang pensyon ng mga retired general, not all, hindi lahat ng mga generals na retired. Selective lang yung mga retired na general na halang ang bituka na kumakampi sa mga Duterte, Union, Gonggong. Yun. Hindi po lahat dahil yung mga generals na pumunta sa palasyo na sumusuporta kay Pangulo para sa mga korupsyon dahil in-expose niya nga yung korupsyon na matagal na, dekada na, panahon pa ni Digong. Suportado nila ang Pangulo. Hindi lahat po ng general, yun po ang katotohanan na retards. Yung mga piling, mga halang lang ang bituka. Yun lang yun, tulad ni Eduardo Arrio. Na binantaan ng Pangulo, natanta rin daw niya. Subukan mo. Baka ikaw pa gawin namin chap-chap, loko. Di ba? So do you think papayag kami sa gagawin nyo? Subukan nyo lang. Hindi mangyayari yan. Dahil hindi naman talaga mangyayari. Yung pababagsakin yung Pangulo, kikinapin nyo. Hindi talaga mangyayari yun. Kasi, kakampi niya ang Diyos. Kakampi niya, hindi sa pabayaan ng Panginoon. Ito kay Eduardo Arrio, baka gutay-gutayin ka ng sambayan ng Pilipino, except lang yung mga anti-Marcos. Ewan ko na lang sa inyo. Maghunos dili kayo. Ano bang pinaglaban nyo? Sige nga, ano bang pinaglaban nyo? Inaaway ba kayo ni PBBM? Rumiris back ba siya? Nagsasalita ba ng bad word sa inyo? Binabantaan ba kayo? Kayo po ang nagbabanta sa kanya, mga Duterte. Ano pa yung pinagagawa nyo? Gusto nyo pabagsakin ng Pangulo? Sino ipapalit nyo? Anak ng tipaklong, ipapalit nyo? Yung mamatay tao? Ay, nako. Hindi kayo ubra. Tandaan nyo yan. Tuloy. Ito. This claim is baseless, malicious and intent to mislead. The AFP categorically state that there is no such directive, statement or policy from the President or any government agency. Saad ng AFP. Napakasinungaling. Alam niyo mga kababayan, ito lang po kasi ang matindi kasi itong mga trolls ni Kwan, ni Impacta. Matindi yung trolls niya sa social media. So, kailangan din namin gumalaw dito sa social media na pro-government na kailangan namin kontrahin itong mga pinagkakalat nila ng fake news. 'Di ba? Ano ang silbi namin dito bilang pro-government, taga-suporta ng Pangulo? Kung hindi namin ikukorek itong mga sayad na ito, itong mga katok na ito, wala na lang ginawa kundi manggugulo. Tandaan nyo, ang Marcos administration tahimik lang po. Hindi po nang aaway yan. Hindi po rumiris back ang Pangulo with bad words or any harsh word. Wala. As in, wala. Alam niyo po yan. Sa buong kapuluan ng mundo, kilala nila ang Pangulo na napakabait ito. Hindi mandurukas tulad ni Digong. Yan ang pakatandaan nyo. Ulitin natin. Walang direktiba na galing sa Pangulo yung mga pinagpupost ni Katok Barsaga. Wala po, as in wala. That is fake news 100 million %. Diba? Kung mag-iimbestiga man ang EFP doon sa mga kumakalat sa social media, na kumbaga naghihikayat sila para mag-aklas ang EFP laban sa Pangulo. Yun. Yung mga retired generals na halang ang bituka na bayaran, sabi ni Peebles. 'Di ba? Yun lang ang tatanggalin ng pensyon if ever na mapatunayan. 'Di ba? Not all the retired generals, because
Maraming retired na generals na mababait, tahimik, ayaw nila masangkot sa gulo. Enjoy nila ang kanilang mga pensyon. Pero itong mga retired generals na halang ang bituka na namana nila kay Digong, yun, natatanggalin ang pensyon. If ever mapatunayan yun. O, di ba? O, so, uulitin natin, this is fake news. Yung pinapakalat ni Kiko Barsaga. O, tuloy. Nilinaw ng FP na walang ganitong kautosan o pahayag mula sa Pangulo. Yan, totoo yun. Dagdag ng paahensya, hindi maaring basta-basta alisin ang pensyon ng maretiradong membro ng militar dahil ito ay nakasaad sa batas at maaari lamang ipawalang bisa kung sila ay mapapatunay na nagkasala sa kasong kriminal. Oy, Kiko Katok, magbasa ka at mag-research ka, gunggong. Ayan, 'di ba? Hindi naman talaga kasi batas po 'yan. Hindi mo basta-basta tanggalin ang pensyon ng mga generals. Unless lang talaga kung nagkakasala sila at involved sila sa mga kasong ayan, nakalagay diyan, kriminal. Yung maghihikayat ka, mag-aklas, napabagsakin ng gobyerno. Pasok 'yan. Correct me if I'm wrong. Hindi lahat ng retired general na ganun kahalang ang bitukan. No. Yung mga kumakampi lang sa mga Duterte. Tulad ni Eduardo Aureo. Hindi naman yata general yun. Ex-marine yun. Halang ang bitukan nun. Di ba? Walang direktiba ang Pangulo na walang ganun. Walang sinasabi ang Pangulong ganun. Yung mga kasundaluan, alam na alam nila ang ugali ng Pangulo. Hindi pala away, hindi nagsasalita ng masamang salita. Di tulad ni Sara Duterte. Mabaho ang bunganga noon. Kasing baho ng pagkataon niya. Kampo ng kadiliman kasi yun eh. Si PBBM. So do you think naniniwala? Ang mga retired, yung mga ibang retired na general na matino sa mga pinaggagawa nyo? No. May mga utak ang mga yan. Mga profesional ang mga yan. Alam nila si PBBM ay mabait. Ay yung mga halang na retired lang na mukhang pera na tumatanggap ng 300k at 500k na bayaran, sinabi ni Peebles Talakera. Sabi pa dito mga kababaya, express its fullest support for our men and women in uniform, including the protection and sustainability of their pension and benefits, anang AFP. Yes, paglinaw pa nila, please note that the pensions of the retired military personnel is protected under existing law. Totoo naman yun. Ito, alam nyo, to si Kiko Katok, walang alam ito sa batas mga kababayan. Wala nga ang naipasa na batas na ito. Diba? Ang ginawa lang dito manggulo lang sa House of Representatives, manggugulo lang sa bansang Pilipinas, feeling sikat. Kita nyo yung yung sayaw niya. Yun yung sayaw ng Abnoy. Gigil na gigil. Kung ako sa kanya, iuntog niya na lang ulo niya kaya sa pader para sakaling bumalik yung niya, yung memory niya. 'Di ba? Ayan. Samantala, nag-iwan din ng mensahe ang EP laban kay Barsaga. Anila, we respectfully call on Congressman Barsaga to refrain from spreading position of leadership, to act with prudence, accuracy, and integrity when sharing information that undermines public confidence and the moral of every man and woman who defend our republic. Yan saksak mo sa sa utak mo, Kiko Katok. 'Di ba? Alam nyo, Kiko Katok, iparating mo dyan sa mama mo. Iiwas ka niya kung sino pa ang nasa likuran. Sa mga pinaggagawa mo, baka ginamit ka lang ng mga taong yan. At the end of the day, baka ikaw pa ang mapasama. Dapat nagiging aware din ng magulang nito nagpapagamit ito sa tingin ko lang in my own lang, kaisipan lamang mga kababayan, hindi maganda ito. Nag-i-spread ka ng fake news. Di ba? Sa bagay, ang sambayan ng Pilipino naman ay lagi naman sila nakatutok sa social media at alam na nila kung anong totoo at mali.
So I think hindi naman sila maniniwala dito sa mga kagaguhan ni Kiko Katok. O yun mga besa, yan po ay fake news. Walang sinabi ang Pangulo na tanggalin ng pensyon ang mga retired generals. It's a fake news. 100 million % fake news na nagpapakalat ng fake news si Kiko Barsaga Katok. Wala yan. Walang katotohanan. So yun mga kababayan, see you again on my next upload. Bye 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 and baboos. God bless Philippines. There's more.